Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito naman ulit tayo sa channel ni Kabayan News PH. Dito naman ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Pero bago ang lahat ng yan mga kaibigan, sa lahat ng hindi pa nakasubscribe kay Kabayan News PH, mag-subscribe na po tayo at huwag nyo rin pong kalimutan mag-subscribe dito sa aking channel. Simulan na natin mga kaibigan, let's go! Ikaw ang pumasok sa secret agreement. Ikaw ang namigay ng teritoryo. Ikaw at ang Pangulo mo ang dahilan kung bakit nawala ang Scarborough Shoal. Mga kabayan, dahil sa lumalalang tensyon sa pagitan ng China at Pilipinas, nagtuturoan ngayon ang mga dating opisyal ng pamahalaan, kabilang si Atty. Roque at dating Senador Antonio Trillanes. Sabi ni Roque, si Trillanes ang pumasok sa secret agreement at siya ang namigay at nagbenta ng Scarborough Shoal noong panahon ni dating Pangulong Noynoy Aquino. Pero agad namang sumagot si Trillanes at sinabing fake news ang mga pahayag ni Roque. Kung ano man ang ini-insinuate ng mga Duterte na binenta ko raw ang Scarborough, maliwanag na fake news po ito. My mission was to de-escalate o pahupay ng tensyon at mabawasan ang mga Chinese ships in Scarborough Shoal. Samantala nanawagan naman ang ilang mga mambabatas na dapat nang paimbestigahan sa Senado at Kongreso si dating Pangulong Duterte para magkaalaman na kung sino talaga ang mananagot at kung ano ang napagkasunduan sa Gentleman's Agreement sa pagitan ni Chinese President Xi Jinping at dating Pangulong Duterte. Kailangan niyang hearing na yan sa Kongreso at saka sa Senado para malaman natin ano ba yung extent ng katraidoran. Ano ba yung extent ng treason, no? At paano natin mapapalakas yung ating mga bansa para yan ay mapigilan. Pero ang pinakamahalaga, no, ay yan ay mapresenta sa publiko. Maging ang dating Presidential Counsel si Atty. Panelo at Atty. Harry Roque ay nagkatablahan na rin dahil sa mga naglilitawang pahayag sa social media na nagkabentahan o nagkabigay ng teritoryo sa ginawang secret agreement ng dalawang bansa. Sabi ni Atty. Harry Roque, kasunduan yan ni ex-President Duterte at Chinese President Xi Jinping. Pero tinablayan ni Atty. Salvador Panelo. Sabi niya sa isang panayam, nagsisinungaling ang sinumang nagsasabing merong gentleman's agreement. Kausap ko si dating Presidente Duterte and he categorically said there was no agreement, gentleman or ungentleman. Ano ang masasabi mo dito, kabayan? Kung ikaw ang tatanungin, dapat na ba talagang paimbestigahan sa Senado at sa Kongreso itong si dating Pangulong Duterte kaugnay sa ginawa nilang agreements sa pagitan ng China at Pilipinas? Sama-sama nating panuorin ang buong video at pakicomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon. Pero bago yan, muli po ako nag-iimbita sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating channel na Kabayan News PH, pakipindot po ang subscribe button at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong upload natin na legit at napapanahong balita. Maraming pong salamat. Posibleng mapawalang kabuluhan ang mga ginagawang hakbang ng pamahalaan upang makahikayat ng mga mamumuhunan sa bansa. Ayon kay House Minority Leader Marcelino Libanan, bunsod nga ito ng tumitinding tensyon sa pagitan ng Pilipinas at China sa West Philippine Sea. Ipinag-aalala ng mambabatas na maaaring mapagkamalang banta sa seguridad ang nangyayaring tensyon sa pagitan ng dalawang bansa dahil sa pinag-aagawang teritoryo. Gate pa ng kongresista, patuloy ang pagbisita ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa ibang bansa upang hikayatin ang mga malalaking korporasyon na magtayo ng kanilang factory sa Pilipinas. Samantalang dito sa Kongreso ay isinusulong yung pagluluwag ng economic provisions ng saligang batas upang mas maraming foreign investors ang magpunta ng Pilipinas at lumikha ng mas maraming trabaho para sa ating mga kababayan. Batay pa kay Representative Libanan, sa kabila ng tensyon, dapat maipakita ng Pilipinas ang pagkakaroon nito ng stable, mapayapa at ligtas na lugar para sa produksyon at serbisyo ng foreign investors.
Noong March 23 nang mangyari ang pinaka-agresibong aksyon ng China sa taong ito, partikular na dyan sa Ayungin Shoal kung saan ginamitan ng water cannons ang supply boats ng Pilipinas sa BRP Sierra Madre. Nanawagan ng ilang eksperto sa Senado na imbestigahan ang nangyaring gentleman's agreement sa pagitan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa China. Ayon kay Profesor Renato De Castro na isang international studies expert mula sa De La Salle University, kailangang papanagutin ng sambayanan si Duterte sa mga naging aksyon at polisiya nito sa China. Probably it's time to call for a Senate investigation of the secret deals that the Duterte administration had entered with China during its 6-year term. This might just be the tip of the iceberg. Ganito rin ang pananaw ng dating Presidential Advisor for Political Affairs na si Ronald Llamas, kung saan iginit nito na pagtataksil ang naturang hakbang sa bansa. Kailangan niyang hearing na yan sa Kongreso at saka sa Senado para malaman natin ano ba yung extent ng katraidoran. Ano ba yung extent ng treason, no? At paano natin mapapalakas yung ating mga bansa para yan ay mapigilan. Pero ang pinakamahalaga, no, ay yan ay mapresenta sa publiko. Nagtatablahan na naman ang dalawang dating presidential spokesperson ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaugnayan ng umano'y gentleman's agreement kung saan nakasaad na bawal daw magdala ng construction materials sa BRP Sierra Madre. Sabi ni Attorney Harry Roque, kasunduan yan ni ex-President Duterte at Chinese President Xi Jinping. Pero tinablayan ni Attorney Salvador Panelo. Sabi niya sa isang panayam, nagsisinungaling ang sinumang nagsasabing merong gentleman's agreement. Kausap ko si dating Presidente Duterte, he categorically said there was no agreement, gentleman or ungentleman. Wala pang bagong tugon dyan si Roque. Pero kanina, binweltahan niya rin ang anyay secret agreement daw ng China at ni dating Senator Antonio Trillanes IV. Ayon kay Roque, ibinenta ni Trillanes sa China ang Scarborough Shoal noong panahon ni dating Pangulong Noynoy Aquino. Trililing, ikaw ang pumasok sa secret agreement. Ikaw ang namigay ng teritoryo. Ikaw at ang Pangulo mo ang dahilan kung bakit nawala ang Scarborough Shoal. Sagot naman ni Trillanes, fake news si Roque. Ang totoo raw sa panahon ni Aquino na palaya sa Scarborough Shoal ang aabot sa 100 barko ng China. Administrasyong Aquino rin ang nagpanalo ng arbitration case laban sa China na isinantabi noon ni dating Pangulong Duterte. Si Trillanes ang tumayong back-channel negotiator para pahupain ang tensyon sa Scarborough noong 2012. Kung ano man ang ini-insinuate ng mga maka-Duterte na binenta ko raw ang Scarborough, maliwanag na fake news po ito. My mission was to de-escalate o pahupay ng tensyon at mabawasan ang mga Chinese ships in Scarborough Shoal. Hindi po covered at hindi pinag-usapan ang issue ng sovereignty kasi maliwanag na atin ang Scarborough Shoal. Kabilang si retired Supreme Court Justice Antonio Carpio sa mga nagpanalo sa arbitration case ng Pilipinas laban sa China. Giit niya, malinaw na pabor sa China ang gentleman's agreement ni Digong at Chinese President Xi Jinping. Pero pwede yang hindi kilalanin ng Marcos administration. Gentleman's agreement lang yan. That's only between the two gentlemen, President Xi and President Duterte. Hindi yan, that's not an institutional agreement na that can bind the next president, no? Dagdag pa ni Carpio, dapat nang maghain ng panibagong arbitration case ang Pilipinas laban sa China, partikular sa malawakang pagsira nila sa ating likas na yaman. Noong nakaraang taon, sinabi ni Justice Secretary Boying Rimulya na humihingi na sila ng payo mula sa legal experts kung paano isa sa katuparan ang paghahain ng kaso sa China sa International Tribunal. Pananahimik niya sa issue na ito ay nakakabingi. Sabi nila nakakabinging katahimikan. Kahit sa ibang issue ay nagbibigay ng mga statements kahit na yung usapin kay Kibuloy o Ukraine. Dito sa usapin na ito, napakatahimik, nakakabingi yung katahimikan. Ang tingin ng marami dahil sila ay kumikiling, no, ang pamilya nila o paman sa China. Yun ay hindi katanggap-tanggap sa marami. Hindi kumbensido ang Executive Vice President sa Bayan Muna Party List sa pananahimik ni Vice President Sara Duterte sa agresyon ng China sa West Philippine Sea.
Sa panayam ng Bombo Radyo Bacolod kay Attorney Ezagani Zarate, inaasahan ang pagsuporta ng Vice Presidente sa posisyon ng gobyerno, lalo na at si Vice President Duterte ang miyembro ng National Security Council. Question ng abogado kung bakit mabilis pong sumagot ang Vice Presidente sa ibang mga issue, kagaya lamang sa kaso ni Pastor Apollo Kibuloy, gyera sa Ukraine at iba pa, ngunit nakakabingi ang katahimikan nito sa issue sa West Philippine Sea. Ito ay nagpapakita naman na may kinikilingan ang pamilya Duterte. Ayon kay Zarate, may posibilidad na ang pananahimik ni Vice President Duterte ang dahil sa kanyang ama na si former President Rodrigo Duterte na may malapit na relasyon sa China. Ngunit maaaring ang pananahimik ay personal na panindigan din ng Vice Presidente. Ngunit ayon sa abogado, kahit na may personal na paninindigan, dapat pa ding magpakita ng suporta ang Vice Presidente sa administrasyon laban sa pang-aabuso ng China. Paliwanag nito na hindi kailangang i-demonize ang China, ngunit dapat na kondenahin ang hindi nararapat na agresyon kagaya ng pagbomba ng water cannon sa mga Filipino vessel. Panindigan ni Zarate na ang agresibong agawain ng China ay halos katumbas na ng paggamit ng arma. Ayon nito na kahit act lamang, dapat maglabas din ng statement si Vice President Sara Duterte tungkol sa issue. At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Tunggalo. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.